Ako mga tol, no? May update po tayo. May rebat po si Senador Lacson dito sa mga pahayag po ni Senador Marcoleta patungkol sa kanyang pamumuno as chairman ng Blue Ribbon Committee, no? Medyo aliw dahil ang mga banat sa kanya hindi basta-basta. Si Senador Marcoleta daw po ay bida-bida at obsessed, no? Lahat po yan pag-usapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos nating parating. Let's go! So yun na nga mga tol, no? Ito pa lang si Marcoleta ay bida-bida at obsessed. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Ako po, maaanghang na salita po ang natikman na lasahan sumambulat kay Mr. Marcoleta. No, pag-usapan po natin sa video na ito, pero bago po natin panoorin yung balita, no, para makasali po kayo sa ating libre lang, no, libreng raffle. Makakasali po kayo sa pamamagitan ng pagko-comment lamang sa video na ito. Paglalagay po ninyo ng inyong pangalan na may katabing emoji, pasok na kayo for this month na monthly raffle po natin. Every time na madagdagan po tayo ng 100 subscribers sa ating channel. So yun na nga, hindi na natin pagtatagalin to. Play natin yung balita bago tayo kompletong magbigay ng pahayag o opinion dito. Bumuelta si Senator Panfilo Lacson sa mga patutsada laban sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, maanghang daw binitiwang salita ni Senator Lacson sa plenaryo. Anong detalye nito? Maanghang talaga, Jiggy, dahil sinabihan ni Senator Ping Lacson na bida-bida at obsessed si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa ilang mga issue ng ating bansa. Kabilang na dyan yung issue ng West Philippine Sea at yung issue ng restitution o dapat ay pagbabalik ng pera ng mag-asawang kontratistang Diskaya. Jiggy, nitong mga nakaraang araw kasi nag-privilege speech itong si Senator Marcoleta kung saan pinasaringan niya ni Senator Lacson at ngayong araw gumanti rin ng isa pang privilege speech naman ni Senator Ping Lacson laban kay Senator Marcoleta. Tingin daw ni Senator Lacson, nagsimula yung galit o yung inis sa kanya ni Senator Marcoleta noong kasagsagan nung impeachment case o tinatalakay yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil sinita raw niya yung tinawag niyang hilaw na interpretasyon ni Senator Marcoleta. Mukhang nadagdagan din daw yung init ng ulo sa kanya ni Senator Marcoleta noong palitan ni Senator Ping bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta at nung nagpalabas siya ng mga privilege speech kaugnay nga sa flood control scandal. Pakinggan natin yung naging bahagi ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman ng BRC o sa usaping West Philippine Sea, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Jiggy, inungkat din ni Senator Lacson yung pagpapalabas ng surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa isa sa mga Blue Ribbon hearings. Ito yung si kay Orly Guteza. Kung matatandaan mo, Jiggy, si Guteza yung nagsabi na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kila Zaldico at kay dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Senator Lacson, hindi nakasalanan ng Senado kung sa huli ay napag-alaman na forged o di umano ay peke yung pirma doon sa notaryo ng statement nga ni Tony Guteza. At binulatlat din ni Senator Ping Lacson yung isa pang issue ng yung sa COMELEC naman yung pag-iimbestiga doon sa SOSE o doon sa Statement of Contribution and Expenses ni Marcoleta. Hindi raw kasi nagdeklara ng tamang contribution ng kampanya si Marcoleta. Pero sabi ni Senator Ping Lacson, binalik din niya, nagpalabas siya nung part ng programa ni Senator Rodante Marcoleta kung saan sinabi niya doon yung di umano yung mga nag-contribute sa kanyang kampanya. Sabi ni Senator Ping Lacson, teka muna, indirect bribery yan. Narito ang bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito
ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office. At may anong sagot dito ni Senator Marcoleta? Una, sabi ni Senator Marcoleta, Jiggy, sabi niya malilihis sa issue ng katiwalian sa bayan kung sasagutin. Okay guys, pasok tayo dito, no? Yari ka ngayon, Marcoleta, no? Indirect bribery ka pala. Pasok ka daw sa balde. Nako. So ano ngayon, planchado yung sagot ni Senator Ping, no? At sumasagot ka pa na nililihis ang usapan. Pag na-check na yung inyong mga problema, ang inyong mga sinasabi, no? Makikita ng karamihan as kalokohan, 'di ba? Bigla ninyong sasabihin nililihis ang usapan. Okay? So kung may kaso, no? Sabi ko nga noon, dito sa iba natin mga videos, hindi man tayo against kay Marcoleta talaga. Doon lang sa mga ginagawa niya, sa mga marami niya sinasabi. Pero kung tama naman, no? Halimbawa, si Saldico may kaso, talaga naman dapat imbestigahan yan. Kaso siya po mismo nagsasabi na kung ano-ano riyan. 'Di ba? Siya mismo, makikita mo sa kanila na hindi naman kapani-paniwala ang kanilang mga kwento, no? So ngayon, indirect bribery ka pala, Senator Marcoleta. Paano yan? Sasagutin mo na lang na inililihis ang issue. Okay? So sige, tapusin po natin yung balita. Play na. Pa niya punto per punto yung mga sinabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kaninang hapon dito nga sa plenaryo. Ang mas gusto raw kasing malaman ng taong bayan sino ang nasa likod nitong mga katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantala, sinita ni Senator Marcoleta yung anya ay tila ba favoritism o yung special treatment daw kay Senator Ping Lacson dahil pinayagan siya na mag-privilege speech sa simula pa lang ng sesyon. At sinita rin niya yung hindi raw pag-iimbita ni Senator Ping Lacson sa ilan sa mga personalidad na iuugnay sa flood control scandal. Kabilang na dyan si dating Undersecretary Edian Bersamin, gayon din si dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang bahagi ng pahayag naman ni Senator Rodante Marcoleta. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Bago natapos, alam mo, nagdebate si Senator Ping Lacson, si Senator Marcoleta pagkatapos ng privilege speech na yan, Jiggy, and then nag-break sila para pag-usapan sa Senate Lounge. Pagbalik, nagdebate ulit, nagkahamunan pa na sabi ni Senator Marcoleta, payagan ng ilabas yung testimonya ng 18 dating sundalo. Pero ang hamon naman ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta, pirmahan daw muna yung committee report na inilabas naman ng Blue Ribbon Committee hanggang sa ini-refer na yan sa Committee on Rules. So yan na muna ang latest mula dito sa Senado. Jiggy, balik muna sa'yo. Yan ang ulat. Okay guys, so narinig naman po natin ito. Palitan po dito, no? Kayo po ba, anong masasabi ninyo dito kay Senator Ping Lacson at Marcoleta? No, ano ba to? Kampihan na lang ba ito ng sino ang katukayo ninyo o kareliyon ninyo? Ganun po ba yan? Halimbawa, kareliyon ka ni Marcoleta. No, susuportahan mo na lamang ba siya dahil siya ay kareliyon mo, kapatiran mo? Diba? Without any personal na anything na against, wala tayong ganon, no? Without anything na against, ano ba natin i-word, no? Nang walang kahit anong masamang tinapay sa kahit na sino, no? Kung ikaw tatay mo si Marcoleta, o kakalala mo, o ka-church mo, ano man, 'di ba? Susuportahan mo si Marcoleta dito sa mga ginagawa nila ngayon dito sa investigasyon, no? Kung may korupsyon, imbestigahan, dapat lumabas ng hustisya, 'di ba? At hindi bias, no? Sinasabi niya bias yung nangyayari ngayon. Pero 'di ba, ang tanong,
bias rin ba siya o hindi. Kasi sa impeachment trial ni VP Sara, parang ano ba, supporter ba siya ng mga Dutertes? Okay? So, hindi ko alam, no? Pag naging ganon, talagang bias po siya. So, sino siya para magsabi ng mga bagay na mabubuti kontra o laban sa kasamaan, 'di ba? Pagka ganoon, no? Kaya ngayon binabalik sa kanya ni Senador Ping Lacson ang kanyang mga pinaggagawa. Maging kay Ortesa, no? Pangatawanan niya ang mga dapat niyang harapin. Maging sa sose niya, 'di ba? Lahat po yan ay very given at dapat nga imbestigahan po talaga siya. Imbestigahan? Sige, kung ako Senator Ping Lacson, pagbigyan niya si Marcoleta sa isang kondisyon, mauunang imbestigahan si Marcoleta, no? Tapos sunod yung isa. O magawa ng kasunduan sabay, no? Kung sino unang matapos, siya yung unang makakatikim ng batas. Ganun ba yun? O sabay-sabay na. Kung anong kaya. Ewan ko, yan po yung opinion ko lamang, ha. Ikaw, anong opinion mo? Comment down below, patuloy natin pag-usapan yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.